Everyone, I'm Lance Ramos from BSIT3 Y1-2 and I'm here to explain the part 2 of our laboratory activity number 3. So first is gagamit tayo ng input function para hingin ang side ng A, B, and C. Kasama dito ang float function kung saan ginagamit natin para i-convert yung mga numbers into decimal. Next is gagamit tayo ng if-else function para sa conditional statement para ma-check kung ang tatlong sukat ba ay makakabuo ng triangle. So, sa condition na to ay gumagamit tayo ng mm, AND operator. Ibig sabihin na yung tatlong condition dito is need na ma-meet. So, ang unang condition natin is yung A plus B is dapat mas mataas sa C. Next is yung A plus C ay mas mataas sa B. And lastly, B and C ay mas mataas sa A. Kung hindi na-meet ang tatlo o kahit isang condition ay magpiprint siya ng valid, not a valid triangle. Next naman is yung classification ng mga triangles natin. Sa unang classification natin is gumagamit tayo ng comparison. Yan. So, na kung saan ay kung pantay-pantay lahat ng gilid ng sides natin, ito ay considered as equilateral. Next one is chine-check kung merong at least 2 na equal sides. Yan. And kung dalawa naman yung equal sides natin, ayun naman ay isosceles. So, if hindi naman na-meet yung dalawang to, scalene naman ang ipiprint niya. Then, if hindi na-meet tong first condition natin, magpiprint agad siya ng not a valid triangle.